Kinabukasan, pasado alas 7, noong magising si Dante. Agad siyang nagtungo sa kusina at naabutan niyang abala sa pagluluto ang dalagang si Katrina. Uy, Dante, mag-almusal ka na. Anong niluto mong pang-almusal, Kat? Tsaka, bakit may sinaing na agad na kanin? Di ba, mangunguha nga tayo ngayon ng kahoy na pamposte? Ang gagawin natin ay magpuputol na lang muna tayo buong maghapon. Doon na tayo magtanghalian. Kaya magbaon na tayo ng pagkain na kakainin sa tanghalian. Tapos bukas ay pwedeng ikaw na lang ang magpapabalik-balik roon para hakutin ang mga mapuputol natin na kahoy at kawayan na gagamitin sa pagbabakod. Nagpakulo lang ako ng mga gulay na baon natin. Tapos magdala na tayo ng isang sardinas na doon na natin bubuksan na ipapartner natin sa mga gulay. May dala rin akong panutya panghimagas natin. Ano, ayos na ba sa'yo lahat ng ito? Oo naman, basta ba marami ang kanin? Abay oo, sobra-sobra ito sa tanghalian natin. Kaya pwede ka pang kumain ng kanin ulit pagsapit ng alas 3 ng hapon bilang merienda. Si Lola Corazon, nasaan? Bumaba na sa pamayanan? Hindi pa. Naroon siya ngayon sa batis, naliligo. Sabay-sabay muna tayo mag-aalmusal, saka siya bababa. At pagkatapos kong maghugas ng mga plato, ay saka naman tayo aalis. Okay, sige. Maliligo na rin muna ako sa banyo. Marami naman ang tubig doon, di ba? Oo, marami. Magmula naman nung dumating ka dito sa amin, ay hindi na natutuyuan ng tubig ang banyo. Maging ang mga planggana nga ay palagi ring may laman. Napakasipag mo kasi mag-igib eh. Okay, sige. Maliligo lang ako. Sigaw ka lang kung may maramdaman kang kakaiba dyan. Uwi ka ni Dante at nagtungo na sa CR sa likod ng bahay sa kanaligo. Pagkatapos niyang makaligo ay sakto lang din na nakabalik na si Lola Corazon. Kaya agad na silang kumain ng almusal. At noong makatapos ay saka na iyon umalis para bumaba ng pamayanan. Noong matapos rin makapaghugas ng plato ang dalagang si Katrina, ay saka naman sila umalis ni Dante upang magtungo sa masukal na kakahuyan para mamutol ang mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng bago at mas malawak na bakuran ng kanilang bahay. Habang naglalakad ay nagsalita si Katrina. Dante, yang nakikita mo ikalawang bundok. Pagkatawid raw dyan ay nariyan ang pamayanan ng mga gabunan na madalas sumalakay sa iba't ibang bayan. Tapos, yung mga nakakakilala kay Lola ay nagpupunta sa amin para magpatulong. Kapag napagaling naman ni Lola, ay kami naman ang pagbubuntunan ng galit ng mga aswang na taga dyan sa bundok na iyan. Mga nasa ilan daw ba ang tao sa pamayanan na iyan? Ewan ko, wala makapagsabi eh. Dahil wala namang nakakalapit dyan na nakakabalik pa ng buhay. Siyempre, maaamoy na agad yun ang mga aswang, kaya biktima na agad. Bakit mo nga pala naitanong? Gaya ng sabi ko, bago ako aalis rito, ay sisiguraduhin kong kahit papaano ay ligtas na kayo sa kanila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano pa nga ba? Nililipulin ko lahat ng aswang na malapit rito sa lugar nyo. Kahit papaano ay makaganti man lang ako sa mabuting pagtanggap nyo sa akin. Sige, ikaw bahala. Gusto ko mang sabihin na wag dahil delikado ang balak mong iyan, di hamak naman na mas mapanganib ang pupuntahan mong laban sa mga rebelde na antingerong aswang. Kaya kung sasalakayin mo ang buong pamayanan na iyan, ay magsisilbi lang iyan na practice o sukatan kung gaano na kalayo ang kakayahan mo at kung kakayanin mo na ba ang mga kalaban sa lalawigan nyo. Oo, tama ka, Kat. Kaya nga dapat maubos ko sila dyan ng walang hirap bago ko masabing kakayanin ko na ang mga kalaban sa pupuntahan ko. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad ay nakarating na nga sila sa bahaging masukal sa dami ng mga puno. Karamihan ng mga puno roon ay mga ipil at malalaki na kasing laki ng binti ng tao at mga tuwid pa. Kaya naman,
agad nang sinimulan ni Dante ang pamumutol noon, pati na kawayan na kanyang kakailanganin. Si Katrina naman ang naglilinis ng mga punong napuputol niya at tinitipo na magkakalapit para madaling pagsamasamahin kapag hahakutin na ni Dante. Sumapit ang katanghalian o pasado alauna na iyon nang sabihin ni Katrina, "Dante, tama na yan. Kumain na muna tayo. Mukhang pasado 12:00 na eh. Tignan mo yung anino ng puno. Hindi na tirik. Nakalampas na. Kaya ibig sabihin, alauna na yan." "Okay, sige. Medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom. Tinitiis ko lang. Kasi masarap sa pakiramdam ang tuloy-tuloy na tulo ng pawis. Habang tumatagal ay parabang mas lalo ako lumalakas." "Kakaiba ka talaga, Dante, no? Kaming mga normal na tao kapag nagtatrabaho ay napapagod habang tumatagal. Samantala ikaw ay mas lalong lumalakas." Oo. Dahil naman kasi ito sa epekto ng mutya. Yun nga lang, mas mabilis talaga akong nagugutom kapag ganoon. Eh di halika na, maupo ka na. Ipaglalagay na kita ng pagkain sa Tupperware." Habang nakaupo si Dante sa tapat ng dalaga ay pinagmamasdan niya ito. Maganda kasi talaga ang dalaga at makinis. Medyo gifted din ito sa dalawang bagay na nasa harapan. Kaya hindi maiwasan ni Dante ang mapatitig sa bahaging iyon, lalo na kapag yumuyuko ang dalaga. Kapag lumilingon naman sa kanya ay agad siyang tumitingin sa ibang direksyon para hindi siya mahalata. "Oh, ito na ang pagkain mo. Dinamihan ko na agad ng kanin. Siguradong doble ang gutom mo ngayon dahil marami kang ginawa." "Salamat rito, Katrina." "Naku, walang anuman. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo ni Lola. Dahil hindi namin kayang gawin ng mabilisan ang pagbabakod ng mas malawak. Dahil mahirap maghakot ng tuwid ng mga kahoy mula sa malayo. Lalo at madalas may naliligaw dito ng mga aswang. Hindi naman kasi ito kalayuan sa pamayanan nila." Sabi naman ni Dante, "Sana nga mga aso sila sa bahaging ito. Para naman may magawa rin akong pagbabawas sa kanila." "Naku, nakakatakot naman yung hiling mo, Dante. Paano naman ako noon? Mabuti ikaw ay kaya mo lumaban. Eh ako, dadagitin lang ako ng ganoon kadali." "Ganito lang ang dapat mong gawin kapag may mga aswang na sumalakay. Magtago ka kaagad, pero huwag masyadong malayo ha. Tsaka sisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak." "Oo, Dante, alam ko naman iyon. Pero mahirap pa rin masabi, lalo kung marami ang sasalakay." "Sabagay, tama ka naman. Basta gagawa ako ng paraan para maging ligtas ka muna bago ako lalaban. Tsaka kapag ganoong laban na naman na may iba akong kasama at nasa hindi ligtas na kalagayan, ay hindi ko idadaan sa kamao. Gagamit na ako agad ng itak para madaling matapos. Sinasadya ko naman kasi kapag kamao lang ang ginagamit ko. Dahil pinapraktis ko ang sarili ko sa hand-to-hand combat para masanay ako na kahit walang dalang sandata ay kaya ko lumaban." Mahabang kwento pa ni Dante habang tahimik naman na nakikinig sa kanya ang dalaga at tuloy-tuloy lang sa pagkain. Makalipas ang kalating oras ay tapos na silang kumain. Sabi ni Katrina, "Dante, idlip muna ako saglit ha. Bigla akong inantok eh. Siguro dahil ito sa pagod. Tapos nakalma masyado ang katawan ko dahil nakakain." Sabi naman ni Dante, "Oo sige, magpahinga ka lang dito. Saglit at ikukuha kita ng mga dahon ng nyug para malambot kaunti at presko ang hihigaan mo." Uwi ka ng binata at naglakad papunta sa unahan. Pagkabalik ay inilagay niya ang mga dalang dahon sa tabi ng isang puno na medyo matalahib ang magkabilang bahagi para medyo tago ang magiging pwesto ng dalaga. "Oh, sige na, umidlip ka lang dito. Diyan lang ako sa bahaging iyan. Sisilip-silipin na lang din kita." "Okay, sige Dante, salamat." Sagot ng dalaga at nahiga na. Si Dante naman ay dinampot na ang itak at naglakad na patungo sa unahan. Pero sinigurado niyang mula sa kanyang kinaroroonan ay matatanaw niya pa rin ang dalaga. Ipinagpatuloy ni Dante ang pumumutol ng mga kahoy at paspasan ang kanyang kilos.
Ganadong-ganado siya, lalo at busog siya. Kaya punong-puno rin siya ng lakas. Makalipas ang ilang oras ay medyo makulimlim na ang paligid. Kaya naman, huminto na muna si Dante sa pagtatrabaho at nakiramdam. Agad siyang may naramdamang kakaibang aura sa paligid. May mga aswang sa malapit. Pagkalingon niya sa kinaroroonan ni Katrina, ay naroon ang dalawang mga aswang sa di kalayuan sa pwesto ng dalaga. Kaya naman, dali-dali siyang naglakad at lumapit. Noong naroon na siya sa may puno na malapit kay Katrina, ay napalingon naman sa kanya ang dalawang lalaki na pangkaraniwan naman ang suot, nakapantalon ng marungis at t-shirt na itim na may mga punit. Sabi noong isang lalaki, "Pare, anong ginagawa mo rito? Malayo na ang bahagi ito sa kabahayan ah." Sabi naman ni Dante, "Nangunguha lang po ng kahoy, pambakod." "Teka, sinong may sabi sa'yo pwede kang manguha ng kahoy rito basta-basta? Teritoryo namin ang bahaging ito." "Ha? Teritoryo? Paano mo nasabi? May papeles ka bang hawak na teritoryo nyo nga ito? O kahit titulo na lang ng lupa?" Sabi naman nung isa, "Aba, pilosopo ang lokong ito ah. Hindi marunong tumingin ng sitwasyon at nagtatapang-tapangan pa. Hoy, ikaw bata! Gusto mo ng patunay na teritoryo namin ito? Halika, sumama ka sa amin. Naroon sa bahay namin ang mga dokumentong hinahanap nyo." Ipinakita ni Dante sa dalawa na inilagay niya sa kaluban ang kanyang itak at isinandal lang sa may puno, tapos dahan-dahang lumapit sa kanila. Noong nasa 3 hakbang na lang ang layo niya sa mga iyon ay saka siya muling nagsalita. "Alam niyo ba ang kasabihan na kahit kailan ay huwag maniniwala sa kahit anong sasabihin ng mga aswang dahil lahat kayo ay sinungaling at mapanlin lang?" Nanlaki ang mga mata noong dalawa na nakatitig kay Dante, habang unti-unti nagiging matingkad na kulay pula ang kanilang mga mata. "Mayabang ka ha? Kahit alam mo na pala kung ano kami. Ngayon, magiging laman tiyan ka na namin." Wika noong isa at agad tumalon upang sagpangin si Dante sa liig. Pero laking gulat niya dahil nag-sidestep lang si Dante at nagkapalit na sila ng posisyon. Nakatalikod na siya kay Dante habang nakayakap si Dante sa kanya mula sa likuran at ang kamay ay nakapiga sa mismong lalamunan niya. "Paano mo nagawa yun?" sigaw ng ikalawang aswang. "Ang alin? Ang ganito?" Wika ni Dante sabay piga pa ng mas malakas sa lalamunan noong hawak niyang aswang at hinatak. Kaya nawarak ang lalamunan noon habang sumisirit ang dugo. Sumalakay naman agad ang pangalawang aswang, pero sinalag ni Dante ang kamay noon na kumalmot, sabay bigay ng malakas na suntok sa mukha ng aswang, kaya tumimbuang iyon papaatras. Tinalunan iyon ni Dante at sinakyan sa tiyan, saka muling binigyan ng 2 suntok sa mukha na dumurog sa bungo noon. Nilingon ni Dante ang naunang aswang na winarak niya ang lalamunan. Kumikisay-kisay pa iyon at malapit ng malagutan ng hininga. Nilapitan niya iyon at sinuntok sa dibdib na dumurog sa buto sa tadyang at iyong nabaling tadyang ay tumusok naman sa puso. Pagkalingon ni Dante sa puno ay nakatayo na roon si Katrina. Sabi naman ni Dante, "Saglit lang Katrina ha, ihuhulog ko lang ang mga ito sa bangin sa unahan, tapos uuwi na rin tayo agad." "Okay sige Dante, magliligpit na ako ng mga gamit natin." Matapos nga maihulog ni Dante ang katawan ng 2 aswang sa may bangin, ay umakyat muna siya sa isang puno upang tignan kung may malapit pang mga aswang sa paligid. At mula doon ay nakita niyang may papalapit na hindi bababa sa 20 mga aswang na tila nagroronda o naghahanap ng mabibiktima sa lugar. Kaya naman dahan-dahan siyang bumaba at bumalik sa pinag-iwanan niya kay Katrina. "Tara na Katrina, mas marami pa ang aswang na paparating." Tumango ang dalaga at mabilis na silang naglakad papalayo.
Noong makalayo kaunti ay sabi ng dalaga sa mahinang boses, "Ilan pa ang nakita mo, Dante?" "Hindi ko masyadong nabilang eh. Pero sa tingin ko, humigit kumulang 20 sila. Sa tingin ko rin naman ay kakayanin ko silang labanan. Kaso lang, kasama kita eh. Hindi kita mapoprotektahan kapag nalaman nilang may kasama akong iba." Sabi naman ng dalaga, "Oo, Dante, mabuti at naisip mo yun. Ang sabi kasi ni Lola, mas madali raw akong maamoy ng mga aswang dahil sa pagiging dalisay ko." "Ha? Dalisay? Hindi ka ba talaga nagkaka-boyfriend?" "Hindi pa nga. Tsaka, paano ako magkaka-boyfriend? Ikita mong nasa bundok kami nakatira. Di ba naikwento ko na nga sa'yo na may manliligaw ako? Pero mga aswang din pala. Kaya magmula noon, natatakot ako makipag-usap sa kahit sinong lalaki. Mahirap na. Paano kung pumalpak ang langis? Hindi bumula kahit aswang na pala ang kaharap ko. Eh di nabiktima na ako." Kaya siguro napunta ang mga aswang na iyon malapit sa pinagtulugan mo dahil ikaw ang naamoy nila. "Eh Dante, paano yung mga kahoy na pinutol mo?" "Eh di babalikan ko bukas ng madaling araw. Mabilis lang yun. Basta siguraduhin mo lang na bago pa sumikat ang araw, ay may nakahanda ka ng pagkain para sa akin. At siguradong bago sumapit ang tanghali, ay nahakot ko na lahat ng iyon." "Okay, sige. Gigising na lang ako ng maaga. Magluluto ako ng ginataang langka na haluan ko ng sardinas at 3 nyog para mas masarap. Siguradong mas lalong mapaparami ang kain mo noon. Para na yun sa almusal, tanghalian hanggang hapunan. Dadamihan ko na lang." "Oo, ayos yun. Tapos, kinahapunan, kapag may oras pa tayo, ay magpunta na tayo sa bayan. Magpagiling na tayo ng mais na ihahalo natin sa bigas na mula naman sa palay." "Sigurado ka? Kakayanin mo pa iyon? Baka naman sobrang pagod ka na. Pwede naman na sa susunod na araw na lang." "Eh di sige, titignan ko na lang bukas after ng tanghalian kung kaya ko pa." Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad ay nakarating na nga sila sa bahay ng maglola. 4:00 na iyon ng hapon at naroon lang sa may labas ng bahay si Lola Corazon nagkakape. "Oh, anong nangyari sa inyo? Bakit wala kayong dalang kahoy?" Sabi naman ni Katrina. "Bukas na raw po yun hahakutin ni Dante para siya na lang ang pupunta roon mag-isa. Tsaka may mga aswang po na dumating. Napatay ni Dante ang 2. Tapos marami pa ang paparating. Kaya umuwi na kami agad. Marami na rin naman ang naputol doon ni Dante." "Ah, ganun ba? Mabuti at hindi kayo nakita noong mga paparating." "Hindi naman po, Lola, dahil malayo pa raw po," sabi ni Dante. "Umakyat kasi siya sa puno, kaya nakita niya ang mga paparating habang malayo pa." "Oh, hala sige, magkape na muna kayo," sabi naman ni Dante. "Kakain po muna ako ng kanin," sabi naman ni Katrina. "Dante, unahin mong ubusin ang natirang kanin mula sa baon natin ha, para hindi mapanis." "Okay, sige Katrina, ako na bahala doon," sagot ni Dante at tumuloy na sa kusina. Sumunod rin naman si Katrina dahil nagtimpla ito ng kape at kumuha roon ng tinapay sa uwi ng kanyang lola. Matapos makakain ay umalis muli si Dante para naman mag-igib ng tubig. Si Katrina naman ay nagsimulang maghimay ng mga gulay para sa hapunan. Noong sumapit ang pasado 7:00 ay nagpasya na silang kumain ng hapunan. Tuwang-tuwa si Dante dahil sinabawang gulay ang niluto ni Katrina na sinahugan ng inihaw na tulingan na uwi naman ni Lola Corazon. Kaya pare-pareho silang masarap ang kain. Mag-aalas 9 pa lang ng gabi nang magpaalam si Dante na matutulog na. Kailangan niya magpahinga ng maaga, lalo at gigising siya ng maaga para hakutin ang mga naputol niyang kahoy na gagamitin sa pagbabakod. Habang nasa loob siya ng silid ay naririnig niyang nag-uusap ang maglola. Sabi ni Katrina, "Lola, ano po kaya ang pwede kong gawin para manatili sa atin ng matagal si Dante?" Sabi naman ni Lola Corazon, "Talaga bang iyon lang ang nais mo, apo? Sa nakikita ko kasi,
Hindi lang basta ang presensya ni Dante ang kailangan mo. Apo, babae rin ako. Ramdam ko ang damdaming nakapaloob sa bawat pagngiti at pagtitig mo kay Dante kapag hindi siya nakatingin. Tama naman po kayo, Lola. Sa tingin ko po ay umiibig na ako kay Dante. E ano pong gagawin ko, Lola? Alam mo, Apo, mula pa noon hanggang sa panahon ngayon, wala namang ibang paraan para malaman mo ang sagot sa lahat ng tanong mo. Maliban sa itanong mo ito mismo doon sa taong iyong iniibig. Malay natin, kung pareho pala kayo ng nararamdaman ni Dante, hindi niya lang din sinasabi. Hindi mo yun malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanya ang nararamdaman mo. Lola, paano kung hindi? Sa tingin ko kasi, wala pa sa isip ni Dante ang tungkol sa pag-ibig. Nakita mo ba siya kung paano siya makipaglaban sa mga aswang? Punong-puno ng apoy ang mga mata niya. Nababalot siya ng lungkot at pagnanasang makapaghiganti sa masaklap na nangyari sa kanyang buong pamilya. Oo, alam ko rin naman ang tungkol doon, Apo. Ang sa akin lang naman, ipaalam mo sa kanya ang nararamdaman mo. Pero huwag kang umasa na pareho kayo ng nararamdaman o tatanggapin niya ayon ng ganun-ganun lang. Lalo at may misyon pa siya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Bakit ako ang magsasabi, Lola? Ako ang babae, di ba? Kaya dapat siya ang magsasabi ng nararamdaman niya kasi siya ang lalaki. Apo, sa normal na sitwasyon ay lalaki naman talaga ang nanliligaw. Kaso sa sitwasyon mo, sa isang taon ay hindi pa yata lumalampas sa 10 ang lalaking nakikita mo. Karamihan pa roon ay mga aswang. Paano ka magkakaroon ng asawa kung palaging ganoon ang sitwasyon mo? Isang hindi inaasahang sitwasyon ang mapunta sa atin rito si Dante. Kaya walang masama kung gumamit ka rin ng hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Ikaw rin, mas masakit magsisi kapag wala ka nang magagawa. Kapag umalis na yan rito si Dante, walang kasiguraduhan na babalik pa yan rito. Lalo at napakalayo ng lugar niya. Sa Mindanao ang probinsya niya, di ba? At mukhang wala rin siyang permanenteng bahay na tinitirhan na pwede mong pagpadala ng sulat. Kaya kung ako sa'yo, habang nasa iyo pa ang magandang pagkakataon, dahil palagi naman kayo magkasama ni Dante, ay magsabi ka na ng iyong nararamdaman. Hindi naman kailangan na sobrang direkta. Pwede namang pahaging-haging lang. Tapos, sabayan mo ng kaunting matatamis ng ngiti. Malalaman niya na agad noon ang ibig mong iparating. Parang nakakahiya pa rin, Lola eh. Di sige, mahiya ka lang. Basta kapag wala na rito si Dante, ay huwag mo akong iiyakan at sasabihin na sana nakinig ka sa mga sinabi ko. O hala sige, maiwan na kita rito at ako'y matutulog na. 9:00 na oh. Wika pa ni Lola Corazon at pumasok na. Walang kaalam-alam ang maglola na naririnig ni Dante ang kanilang pinag-uusapan. Ilang saglit pa ay pumasok na rin sa loob ng silid si Katrina at tumabi sa kanyang lola. Doon pa lang natuloy ang pagtulog ni Dante. Kinabukasan, eksaktong 3:00 ng madaling araw ay gising na si Dante. Nagtungo siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Noong dukutin niya ang basket na nakasabit sa itaas ng lamesa, ay may 2 tinapay pa roon. Naalala niyang sinabi ni Lola Corazon na para iyon sa kanya, pero hindi niya nakain dahil kanin ang binanatan niya pagka-uwi. Kaya iyong 2 Nutriban at isang malaking tasa ng kape ang kanyang naging almusal at nagpainit ng kanyang sikmura. Matapos makapag-almusal ay kinuha niya na ang 2 lubid na tig-2 dipa ang haba na inihanda niya noong gabi na kanyang gagawing panali sa mga kahoy at kawayan na papasanin. Tapos inilagay na rin sa tagiliran ang itak, saka lumabas ng bakuran. Dahil sa puno siya ng enerhiya, gawa ng masarap na tulog at nakapag-almusal din naman siya, kaya punong-puno na naman siya ng enerhiya. Tinakbo niya na ang daan patungo sa pinagputulan niya ng mga puno na gagawing bakod.
Noong malapit na siya ay nagtago na muna siya at nagsimulang makiramdam sa paligid kung meron bang mga nakaabang na aswang, pero mabuti at wala naman. Kaya agad na siyang nagtali ng tig-10 pirasong kahoy at pinasan. Hindi niya muna iyon idiniretso sa bahay ni na Lola Corazon. Iniwan niya lang iyon sa may unahan o 10 minuto ang layo mula sa bahay ng matanda para mabilis siyang makakabalik. At kapag naitambak niya na roon lahat ng kahoy, ay sa kanya uli uunti-untiin ang pagdadala papunta na mismo sa bahay ng matanda. Mabilis ang kanyang mga pagkilos at maingat. Iniikutan niya muna ang bahagi na pinagtambakan niya ng mga kahoy bago muling magtali ng 10 piraso para masiguradong walang sorpresang pag-atake sa kanya ang magaganap. Papasikat na ang araw noong matapos siyang maghakot. Pagkarating niya sa bahay ay doon na siya nakaramdam ng pagod kasabay ng kanyang gutom. Agad niyang naamoy ang ginataang kamuting kahoy, kamote, saging na hinog at langka. Kaya mas lalo pang hinalukay ng gutom ang kanyang sikmura. Sabi naman ni Katrina noong makita siya sa may tarangkahan, "Tamang-tama ang dating mo, Dante. Nakaluto na ako. Halika na, kumain ka na agad." "Wow, mukhang masarap ah. Ang bangoy." "Oo, naisipan ko magluto ng ginataang halo-halo dahil marami naman tayong nyog at asukal. Matagal na rin ako hindi nakakapagluto nito." Agad na nga umupo si Dante sa hapagkainan. Sinabayan na rin siya ni Katrina sa pag-aalmusal. Ilang saglit pa ay nakita niyang pumasok na sa loob ng bahay si Lola Corazon. Galing na raw ito sa batis na ligo at agad na rin iyong sumabay sa kanila sa pag-aalmusal. Habang kumakain ay sabi ni Lola Corazon, "Natapos mo na agad ang paghahakot, Dante?" "Opo." Anong oras ka ba nagsimulang maghakot?" "3:00 po ng madaling araw." "Grabe, sobrang aga naman noon." "Mas maganda po kasi kung ganoon kaaga na malamig pa ang paligid. Hindi madaling mapagod. Kat, tuloy tayo sa bayan ngayon ha, para magpagiling ng mais." "Oo ba? Sa tingin ko naman may lakas ka pa." "Abay oo siyempre. Ngayon pa ba na nakakain na ako ng masarap na ginataang halo-halo?" Ikaw po Lola, anong lakad nyo ngayon?" Tanong pa ni Katrina sa kanyang abuela. "Mangunguha lang ako ng mga ugat ng kahoy para gawing herbal na tsaa. Para sa mga pasyente kong manganganak at mga nakapanganak na. Kailangan nila iyon para iwas sa binat at madaling manumbalik ang lakas." Sabi naman ni Dante, "Lola Corazon, mamayang hapon na kayo manguha para masamahan ko kayo." "Naku Dante, dyan lang naman ako sa unahan mangunguha. Hindi naman ako lalayo. Tapos kapag handa na, ay bababa na rin ako sa pamayanan para mahatiran noon ang mga pasyente ko roon." Okay po. Basta sigurado naman kayong ligtas kayo sa pupuntahan nyo ha." "Grabe naman yung pagkamaalalahanin mo, Dante. Parang gusto mo na kaming bantayan 24 oras ah." "Hindi naman po sa ganun, pero parang ganun na rin. Nag-aalala lang kasi ako. Hindi pala talaga kalayuan rito ang pamayanan ng mga aswang." "Huwag kang masyadong mag-alala, Dante. Nararamdaman ko rin naman kapag may malapit na aswang. Kaya umuwi na ako agad kapag nararamdaman ko na sila." "Okay po." Sagot pa ni Dante at ipinagpatuloy na ang pagkain. Noong makatapos ay agad niyang kinuha ang mga container at nagtungo naman sa batis para doon na maligo. At pagka-uwi ay inigiban niya na rin ang dala niyang mga container. Sa CR niya na lang din pinaligo si Katrina para hindi na ito pupunta pa ng batis ng mag-isa. Noong handa na sila, ay nauna na silang umalis para bumaba sa bayan. Kalahating sako ng mais ang kanilang dala na ipapagiling. Pagkarating nila sa may ibaba ay nadaanan nila iyong dalagitang bantay ng tindahan. "Ate Katrina, boyfriend mo na si Kuya Pogi? Kuyang Pogi, bili ka uli ng maruya ko mamaya ha?" Sabi naman ni Dante. "Oo ba?" Sabi naman ni Katrina. "Magkakilala na kayo?"
Opo ate, di ba siya yung pasyente nyo na nabati ng duwende? Iyong pinalaki at pinahaba ang baston sa pagitan ng hita, kaya siya nagpunta sa inyo? Sabi naman ni Dante. Ala siya, sabing joke nga lang yun eh. Malay ko ba kung totoo? Ayaw mo lang aminin dahil nahihiya ka. Sabi naman ni Katrina. So, magkakilala na nga kayo at nagagawa nyo na mag-usap ng mga ganyang bagay. Ate Kat, huwag ka na magselos. Binubola ko lang din naman noon si Kuyang Pogi para bumili ng paninda kong maruya. Kaya sabi ko, Pogi siya. Pero wala akong balak agawin sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo ni Nita eh. Dapat nagkakaintindihan tayo. Ang para kay Ate Kat ay dapat kay Ate Kat lang. Opo, alam ko naman po yun ate. Siya nga pala, Ate Kat. Sabi ni Mama, igawa mo raw siya uli ng langis na panghilot. Paubos na kasi yung binigay mo sa amin dati. Ah, oo sige, tamang-tama. May mauutusan akong magkayod ng nyug na marami. Sige, mauna na kami ni Nita. Magtatanghali na oh. Magpapagiling pa kami sa bayan. Okay, sige po Ate Kat. Mag-iingat po kayo. Sagot pa ng dalagita na malawak ang ngiti. Sabi naman ni Dante. Anong sabi mo doon? Ang para kay Ate Kat ay para kay Ate Kat lang? Ito naman, pinansin pa talaga iyon. Biruan lang namin iyon ni Ninita. Alam mo ba na si Ninita ang madalas magpautang sa amin ni Lola kapag wala kaming pambili ng pagkain? Kaya close kami sa kanya. Hindi niya sinasabi sa mama niya na may utang kami. Tapos noong naging maganda na ang ani namin sa mais, ay nakabayad na rin naman kami. Paliwanag pa ng dalaga na inilalayo ang topic doon sa tanong ni Dante. Pagkarating sa bayan ay agad nilang pinagiling ang dala nilang mais. Napansin ni Dante na may 3 kalalakihan ang nakatayo sa unahan at nakatitig kay Katrina. Kaya agad niya itong binalaan. Kat, huwag kang lalayo ha. Mukhang may nakakakilala na naman sa'yo dito ng mga aswang. Huwag mong titignan. Naroon sila sa kaliwang bahagi natin, nakakumpul. Habang dito nakatingin. Ibig ba nitong sabihin, Dante? May gulo na namang paparating? Parang gano'n na nga. Kung susunod sila sa atin. Ano ba yan? Halos araw-araw na lang may panganib. Sabi naman ni Dante. Ngayon lang yan. Pero gaya ng sabi ko, susubukan kong gawa ng paraan. Kaya relax ka lang. Uwi ka ni Dante at agad nang kinuha ang naipagiling nilang mais at umalis na. Hindi naman nila nakitang sinundan sila ng mga iyon dahil nag-tricycle naman sila papabalik sa daan, papakyat sa Sitio Carmela. Noong muli silang mapadaan sa tindahan, noong dalagitang si Ninita, ay bumili si Dante ng 6 na pirasong maruya. Parating 2 sila ni Katrina at Lola Corazon. Habang naglalakad, ay kinakain na ni Dante at Katrina ang maruya nila. May dala naman silang kaunting tubig, kaya walang pag-aalala kung mauhaw sa daan. Nang biglang huminto si Dante sa paglalakad. Bakit Dante? Nasundan na nga tayo. Sabay taas ng tingin niya sa unahan. Nakita nilang naroon sa unahan ang 3 lalaki na nakatingin sa kanila doon sa may gilingan. Paano nila tayo nasundan rito, Dante? Hindi ko alam, pero pasimple ka lang ng paglalakad. Tuloy-tuloy lang tayo. Basta huwag kang lalayo sa akin. Huwag kang tatakbo kapag nagkagulo ha. Yakapin mo na lang itong sako ng bigas para hindi ka nila matangay kung sakali. Noong naroon na sila sa 4 na hakbang na distansya sa 3 lalaki, ay sabi ni Dante, Mga boss, magandang hapon. Ang bilis yung nakarating sa unahan namin ah. Samantala, naroon pa kayo kanina sa may gilingan. Abay oo naman, dahil kayo talaga ang sadya namin. Hihiramin sana namin ang kasama mong babae. Ibabalik rin namin bukas. Sabi naman ni Dante nang nakangiti. Ah, ganun ba? Ako na lang muna ang hiramin nyo, pwedeng-pwede ako. Uwi ka niya, sabay hagis ng kalating sako ng bigas sa isang lalaki na medyo manipis ang pangangatawan. Kaya agad iyong natumba. Sumuntok naman ang pangalawa na sinalo lang ni Dante ang kamao at binali.
Pumalahaw iyon ng malakas. Pagkalingon niya sa kaliwa ay tumama na sa mukha niya ang suntok ng pangatlo. Malakas ang suntok na iyon kaya pumaling ang mukha niya papabalik. Pero hindi naman siya natumba. Muli niya iyong binalikan at mabilis sinalubong ang kamao na umulit sa pagsuntok. Nabali ang mga buto noon nang salubungin ng suntok ni Dante. Pumihit lang kaunti si Dante at agad nagbaon ng malakas na suntok sa tagiliran noon. Nanlaki ang mga mata noon na tila masusuka sa lakas ng suntok na tinanggap. Binali ni Dante ang liig noon. Umangil kasi iyon ng malakas na tila nagtatawag ng mga kasama. Napansin niya rin ang pagtubo ng mga balahibo sa mukha at pagbabago ng hugis ng ulo. Hindi iyon natuloy sa pagbabagong anyo nang mabali na ang liig. Sinaksak pa iyon ni Dante sa likuran sa kaliwang bahagi ng katawan na tumagos sa harapan. Saka tinulak niya sa talahiban. Nilapitan ni Dante iyong ikalawa na nabali ang kamay at ginilitan ang liig. Tapos may isang tumakbo. Iyong binato niya ng kalahating sako ng bigas. Pero nakadampot si Dante ng bato na kasing laki ng kamao at buong puwersang ipinukol sa tumatakbong aswang. Sapul iyon sa likurang bahagi ng ulo at napasubsob. Nilapitan din iyon ni Dante at ginilitan na rin ang leeg. Matapos mapaslang ang tatlong mga aswang, ay itinapon niya sa talahiban sa gilid ng daan. Saka muling binalikan ang dalaga na naroon nakahawak sa sako ng bigas. Tara na, hapon na o. Baka may dumating pang iba. Mahirap makipaglaban sa baging ito dahil matarik, tapos kasama pa kita. Wika pa ni Dante at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay, papauwi sa bahay ng maglola. Pansamantala, muna natin puputulin dito itong ating kwento ha. Napakarami pala talagang aswang sa lugar na pinuntahan ni Dante kung saan nakatira ang maglola. Mabuti na lang at naroon siya na magtatanggol sa maglolang kanyang tinutuluyan. Magsama-sama tayong muli sa kasunod na bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.